Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Wala tayong maipapapanood na video sa pagkakataong ito mga kababayan. Magbibigay lang tayo ng konting reaksyon dito po sa flood control Blue Ribbon hearing na sinuspinde. Dahil po nagtatanong bakit daw sinuspinde. Ito, basahin ko muna ito. Ito po ay kinuha natin sa isang pahayagan sa Manila Bulletin. Basahin ko lang to ha. Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson confirmed on Saturday night, October 4, that he has canceled the next Blue Ribbon Committee hearing on the anomalous flood control projects next week until further notice. Ito yung sinasabi natin mga kababayan na bibigyan lang natin ng reaksyon. Pero bago tayo magbigay ng reaksyon, gusto ko munang basahin sa inyo yung mga comments ng mga tao tungkol dito. Ito. Magbabasa lang ako ng comment ha. Halungkatin ang kaso about Pepsi Paloma. Si Lacson at Soto ang knight in shining armor ni Romualdez. Dapat palitan na yan. Ang tinutukoy po si Soto. Pumunta pa kasi sa Canada si Pinkay. Ano kaya hidden agenda nun? Baka nakipagkita kay Saldico. Matik, pag nabanggit ang pinagbabawal na pangalan, nagmamagic si Soto at Ping. Yan ang mga sinasabi dito sa comment ha. Saving St. Martin de Pondo de Limas. Palitan na yung Judas na. Masyado na kasing nai-expose ang pangalan nyo kaya nyo pinatigil ang investigation. Mga kinain talaga kayo ng mga magnanakaw. Meron pa nag-comment dito, hayop ka Soto. Dahil nagko-comment mga kababayan ng ganito, dito tayo magbasa naman tayo rito sa kabila naman. Dali para makita natin kung ano po ang reaksyon ng mga tao. Toto ha. Toto, magbasa tayo ng comment dito. Marami-rami ito 1,200 comments to eh. Ito na lang all comments. Ayan. Basahin natin ha. Dito mismo sa post ng Manila Bulletin na natin babasahin. Natakbo na lahat. Maglalabasan na kasi mga testigo, ikakanta na. Regathering of script, a team effort. Pag na-checkmate na yung mga traidor at korap sa gobyerno, basta ganun na lang ang gagawin, investigasyon, mga animal. They prepare the script. If the barrel of the gun turning now onto the mastermind who is his boss, the investigation stops. Wala man lang mag rallies to UP the anti. Cancelled under new management or under new negotiation with the contractor or Congress, or worse, order by top management.
Yan ang mga comment dito, mga kababayan. Cancel na muna, na-checkmate na kasi, gagawa muna ng panibagong script at hanap ng witness kuno. It won't be continued because more and more politico will be linked to the ghost projects. More names will be exposed. So better discontinue the investigation. Madadamay lahat. Yan ang mga comment ng mga tao. Di pa ready ang script. Lacson protects BBM and Martin in any cost. The end na ang sarsuela ni Pinky at Tito. Lumalayo na basta sangkot sa pangalang Saldico at Romualdez. Kung Duterte siguro involved dyan, baka minu-minutong hearing. Yan ang mga comment po nila rito We declare the position of Senate President vacant. Bah, matindi yung comment na yun Kuratong baliling. Yan ang mga comment dito. Binabasa ko lahat to, isa-isa. Anticipating a Senate receipt. Ayan. Protect his Kabaro. Protect the Crocs. Wala na talaga. The Senate saves the majority. Grabe po ito, mga kababayan. Yung mga kino-comment nila rito, wala man lang mag-comment na sasang-ayunan nila na ma-postpone o kaya ma-cancel yung investigation ng Blue Ribbon, mga kababayan. Walang sumasang-ayon Mabuti naman para walang ganon. Ang lahat ng mga nagko-comment na mga tao, mga kababayan, ay puro lahat kontra. Walang sumasang-ayon sa pagka-cancel ng investigation sa Blue Ribbon, mga kababayan. Sa amin naman, ang reaksyon namin dyan, kung inyong nasubaybayan, mga kababayan, yung pagsisimula from day one, noong si Senator Marcoleta pa po ang chairman ng Blue Ribbon, hanggang ngayon, na si Senator Ping Lacson na, mga kababayan, nagkakaroon na po ng unti-unting linaw ang lahat ng mga bagay-bagay. At mula nung day one hanggang ngayon, ito po ang nababanggit talaga na pangalan, Saldico. At nag-uugnay hanggang kay former Speaker Martin Romualdez. Mga congressman at pati nga po yung mga senador nadamay pa, mga kababayan. Kung bakit nila sinuspindihan at maghihintay daw tayo ng susunod na schedule, hindi natin alam, mga kababayan, ang pinaplano ng mga ito. Lalo na po yung mga nasa committee ng Senate Blue Ribbon, mga kababayan. Ang dami po, katulad nga po ng narinig ninyo na comment ng mga kababayan natin, baka anya gumagawa pa lang script, naghahanap pa ng panibagong testigo na magpapabulaan o kaya kokontra doon sa testimony ng mga nagbanggit ng mga pangalan na hindi dapat banggitin. Mga kababayan, kayo po nakakaalam. Kayo po nakakakita, nakakabasa, nakakapanood ng mga nangyayari sapagkat naka-live naman yan. At base na rin sa mga pahayag ng mga senador na kasama sa pagdinig na ito, mga kababayan. Sa akin sa palagay ko lang yung opinion ko lang, mga kababayan. Parang mayroong pinoprotektahan itong mga ibang senador at ayaw nilang ipagpatuloy itong hearing ng Blue Ribbon, mga kababayan. Naiintindihan naman natin na wala yung chairman kasi nga pumunta raw yata ng Canada. Pero pwede naman, nandiyan naman ang Senate President, mga kababayan. Maliban lang kung hindi talaga pwede batay sa rules ng Senado na hindi pwedeng mag-preside ang Senate President sa pagdinig
kundi ang chairman lang ng Blue Ribbon, mga kababayan. Pero yung sa amin, ang opinion namin dyan, palagay ko may mga niluluto pa po at kailangan pang malutong mabuti para hindi hilaw. At pag nag-resume yung investigation dyan sa Blue Ribbon, meron silang maipapakita na kumbaga ay sisira doon sa mga unang pahayag. Pero palagay ko mahirap tibagin. Mahirap pong sirain yung mga unang pahayag na po ng mga testigong ito sapagkat iisa lang talaga ang kanilang sinasabi. Saldico. At itong si Saldico naman, hindi naman gagalaw ito eh. Kung wala pong mag-uutos sa kanya. Katulad nga po ng kanyang ipinahayag sa kanyang sulat, mga kababayan, na naka-address sa House Speaker na si Congressman D. Sinabi niya doon na hindi naman siya lang na mag-isa ang gumawa nun. Yan ay pinagkaisahan, pinagbutohan, at pirmado yan ng presidente, sabi niya. Ibig sabihin, mga kababayan, meron talagang tao sa likod niya at yun sana ang dapat nating, hindi natin sinasabing si presidente yun pero ang binabanggit kasi dyan si Romualdez, mga kababayan. Kung meron mang kinalaman si presidente dyan, yun, dapat ding maliwanagan ito, mga kababayan. Sapagkat yan ay pera ng bayan. Karapatan natin na malaman ang katotohanan, mga kababayan. Pero paano natin malalaman ngayon ang katotohanan? Wala na pong hearing ng Blue Ribbon, mga kababayan. Meron pong isinasagawang investigasyon, pero sa ICI, hindi naman natin alam kung ano nangyayari. Hindi po ba? Hindi naman naka-live. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga kinakausap nila. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga iniimbestigahan nila, kung sino-sino ang nag-iimbestiga, kailan inimbestigahan. Mas maganda talaga na naka-live. Kayo po, mga kababayan, tatanungin po namin kayo, paki-comment nga dyan sa baba. Kung kayo po pamimiliin, anong mas gusto ninyo na paraan ng pag-iimbestiga? Naka-live katulad ng ginagawa ng Blue Ribbon? O yung ginagawa ngayon ng ICI na ayaw nilang ipakita sa mamamayan? Ayaw nilang ipakita sa publiko ang ginagawa nilang investigasyon. Paki-comment nyo nga po yung inyong pulso dyan sa ating comment section, mga kababayan. Bueno, mga kababayan, yun lamang, nagbigay lang tayo ng reaksyon. Para sa amin talaga, hindi dapat na itigil kung kailan na nagkakaroon na ng linaw, unti-unti ng kumbaga ay nauugat na, tsaka pa sinuspindi at ipinatigil pa ang pagdinig, mga kababayan. Yun lamang ang aming maibabahagi sa inyo sa araw na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw, anuman po ang inyong ginagawa, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa abroad, sa lahat po ng aming mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat.